And hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. At eto na ang kinakatakot nating lahat na bumalik na naman itong tanim bala sa airport ng NAIA, which is nakakaalarma to dahil ito na yung pangalawang beses na pangyayari ngayong taon Yung una is yung kay Ma'am Ruth Adel which is hinarang din sila ng mga officer sa NAIA kasi merong na-detect daw meron daw na-detect or na x-ray na hugis bala sa mga gamit nila. And eto naman na kahapon lang nangyari. I think domestic flight to and naharang din sila. At ayun nga yung hinala nila yung hinala nila is tanim bala, kaya gumawa sila ng video and naalarma rin sila dito sa nangyari kasi nga sabi pa ni Ma'am Ruth Adel dun sa video niya na laking abala yung mga ganitong pangyayari. Talagang nakakalungkot isipin na yung Pilipinas is bumabalik na naman sa dating mga masasamang nangyayari kawawa dito yung mga OFW na dadaan ng airport. And ngayon panoorin natin tong video na to kung ano yung naging proseso nila sa ginawa nila dito na hinarang nila yung mga bagahe nitong mga passenger. Let's go. Ganyan. Wala kayong ebidensya. May video na kami kanina pa naghahalongkat ng gamit niya. May image. Ano yung pagkapunta dun kuya, biglang meron? Oo nga, may image nga. Wait lang po. So guys, balik kahapon lang to nangyari allegedly tanim bala sa airport. Diba may image na pinakita sa inyo? Sana sa Tacloban pa lang naharang na kami. Bakit dito kami naharang? Problema sa Tacloban. Ang problema sa Tacloban. Kung dito po, sana nga sa Tacloban pa lang naharang kami dito. Lahat-lahat po nakikita namin yan. Oo nga po, huwag muna kayo Kita tayo ng PNP. Sige, magtawag kayo. Binuksan na. Kayo po may sabi na siya. Sa inyo na nang galing yan kuya. Sa inyo na nang galing yan. Galing na kami sa airport. Tapos nagpunta kami dito. Magkakaroon kami ng ganyan. Napaka-aggressive naman ni Kuyang Kalbo Akala mo talaga siya yung may-ari ng airport. Kanina ba nagbukas yun? Nakailang biglang nagkaroon. Tsaka nakakapagtaka rin isipin nyo. Galing na sila sa, sabi nila, sa Tacloban Airport, which is nakalusot sila sa x-ray dun. Kung meron man silang daladalang bala, I think sa Tacloban Airport pa lang is ma-detect na yun. Kasi meron din naman silang x-ray dun, di ba? Wala! Ayan hindi pa ako sinisinig. Hintay nila yung PNP dito na Ate, may bala daw sa bag ni Kuya Toto. Naharang kami dito. Eto daw. Eto, may bala daw dito sa loob ng bag. Hinaharang kami dito sa nandito na kami sa Maynila. Dito daw, sa loob ng bag. Dito. Sa Maynila? Oo, hindi ko na kami sa Maynila. Oo. Kanina naka-x-ray na ng dalawa. Sa Tacloban nga, wala din naman kami naharang. Tapos kung nandito na kami, naharang na kami, nakailang x-ray. Tapos pagka huling buklat, meron na agad. Patawag pa daw ng PNP. ang laking abala yung mga ganitong pangyayari. Hanggang mahirapan, lalo sa mga pasahero nagmamadali. Tatawag daw ng PNP. PNP daw tatawag. Ano yun? Kanina kasi wala naman. Nakailang x-ray, nahalungkat na nung isang lalaki. Tapos yung pagbalik ng huling x-ray, yung babae na nagalungkat, meron na agad. Biglang nagkaroon ng bala. Ito yun. Ha? Pacheck daw
So yung mga airport staff officer dito na hinihintay yung mga PNP na dumating sa area. Hindi, dito po. Kayo na pa po, nag-scan kami sa baba, wala naman. Hindi, baka hindi kasi nakita yan sa baba. Hindi po, sir. Saan ba kayo galing, sir? Sa Bulacan. Tapos? Pauwi na yung tito. Pauwi na po. Hindi ka na pala mga PNP natin. Hindi, naghahatid ba kayo? Pasahero? Ano? Pasahero. Sali po, may natapos. Tapos po, tapos kami sa baba. Hindi, sir, ganito na lang. Ita-turn over lang naman to sa awan sa PNP or confiscation. Yun lang naman mangyayari dyan. Tapos, Ay, security guard siguro to ng airport. Si Kuya yung dumating. Hindi pala. Ay, boss, kanina ko pa binubuksan. Kasi hindi, imposible kasi. Kanina di ba nakapag-ikot-ikot ka na lahat. Lahat na nga ng zipper, binuksan mo na. Ano yung pagbilang pag si ate na wala na, nagkaroon na bigla. Pero meron, siya yung extra operator natin. Kanina ko pa binubuksan, nagulat na ako. Hindi ko alam na nagulat na ba na Yung narigas mo na lahat. Saka ng zipper na hindi namin pinukas nga po. Sabihin mo nga, hindi niya nakita. Kaya nga po, tinawag ko siya kasi positive pa rin, 3 beses siya. Ano yung kahugot mo? Nagulat na ako. First level siya, sir. Review na lang kami ng CCTV, kuya. Hindi naman tayo i-review. O sige po, magpa-review po kayo. Bilhin na po kami. kasi dito lang naman yan. Kasi dati kasi, nahigit pa kasi tayo sa kasama sa batas sa firearm. Ngayon sir, dati pagka isang bala, mas talaga yan. Kaso bala, may directives ng DOJ na kapag ka isang bala, kinukulis ka natin. Basta huwag lang lalagpas ng 3 pataas kasi inis ka lang. So naririnig niyo yung sinasabi ng security officer ng airport na kung makuhaan daw ng isang bala lang makuhaan kayo ng isang bala sa bagahe nyo, i-confiscate lang siya. But if sumobra more than 3, sabihin natin meron kayong 5 bala or 10 bala, is I think PNP na yung bahala sa inyo, parang kakasuhan kayo. Pero pag below 3 yung makuha sa inyo, confiscate lang. Posible naman kasi may video nga kami simula pagbaba namin sa aeroplano. Hanggang dyan. Kahit pagtingin Hindi, kayo pero dito. nanood naman kayo nung sinesearch. Kaso nakailang pasok naman siya dito boss eh. Opo. Yung Tapos una, hindi nung ko pang lang. last, biglang pagkabukas ng ganyan, meron na agad. Kaninang ilang beses na binuksan, wala. Ilang beses yung sinesearch po sa Dalawa, sir, pangatlo sa akin. Kasi hindi ko makita yung image niya. dahil ganun gamit. Pati lang na nagandali. Pero sa 6 na pinakaposible na makapagpusan na. Kasi hindi naman kung kakauwi dito ng Maynila eh, kung meron ganyan. Ganito kasi siya, sir. Lahat tinasal niya lahat. Bukas na yung bag. Pero yung ano niya is, nalipapasama sa loob. Okay. Binuksan na pala yung bag niya, ng bag ng pasahero. Binuksan na kagad ng officer. Una lang sa sir, wala ko na nakita. Wala ko nakita. Binuksan niya na yan, te, dito lahat. Binuksan niya na yan. Binuksan niya na yan. Ayun, sir. Tapos pagkabuklat mo, meron. Sabi ko, paano wala ko? Tinatanggi kasi na sa kanila daw yung bala. Tapos dito, sir, ano ko na, inano ko na ng email. Siniksik ko hanggang sinilip ko at saka nakita ko. Kanina pa nga chinicheck ko. Nice to know. Hindi po, nag-search po kasi wala naman po nakita. In-x-ray ulit. X-ray ulit. Pero po, Huling x-ray meron. Kanina nakailang x-ray, wala. Oh, sir, meron, sir. Meron siya. Galing din kami sa baba. In-x-ray din sa baba. So ayon dito sa usapan na napakinggan natin, in-x-ray na ng 3 beses yung bagahe, and then sa pangatlong pagkakataon, and then, yun 3 beses in-x-ray at 3 beses din na
tinignan ng mga officer yung bag. So sa pangatlong pagkakataon na pag-x-ray nila, wala pa rin nakita. Ngayon itong babae na officer na to is kinapkapan niya na, no? Hinanap niya na yung bala na nasa loob doon ng maleta, and siya yung nakakita sa gilid. Ang gulo lang isipin, ano, dalawa na yung naghanap ng bala na yun, pero hindi pa rin nakita. Ngayon nung eto nang si ate yung naghanap, biglang lumabas na yung bala. Nakuha dito isang piraso. Kaya makit ulit kami. Eh di sana dun palang naharang na kami. Pumasok ka sa grade 7, di ba, ano lang yun? Manual. Hindi ka talaga makikita. Pinagkat lang kayo. Pinakit kayo, di ba? Hindi po. Electric din po. May x-ray din, galing kami sa baba. Bago kami makalabas. Galing po kami at Tacloban. Tapos, bago kami makalabas. Tapos, pagka-upload namin dito, x-ray ulit. Tapos, kaya nga nagtaka kami kung yun lang na defective. Hindi ibig sabihin yung x-ray sa Tacloban, hindi na i-detect yan, kuya. Dito na. Dito na, dito na. Kami tanong lang. Ay, meron dito na. May intercept na bala. Nakakasal ka dito. Hindi, sa gitong sa... Sige, sir. Hindi. Kita kung paano yung So dito na natatapos yung video, no, which is dumating na yata dito yung PNP, si kuyang naka blue na t-shirt, yung polo shirt, parang PNP yata siya, no, and siya na yung kumakausap dito sa mga pasahero. So ang ano lang dito, ano, nakaka-alarma, nakakatakot sa mga international or domestic flight man yan, ano. Nakakatakot yung mga ganitong pangyayari, which is kung iisipin, kung totoong tanim bala, ang hirap abala sa biyahe, lalo na kung connecting flight ka, talagang mahirapan ka dito mag-adjust ng oras. And yung pangalawa dito is yung trauma, yung takot na makukuha mo sa mga pangyayaring ganito. Ayon naman dito sa kwento naman ng mga pasahero, ano, galing sila ng Tacloban, papunta silang Maynila, which is lumuwas sila sa Maynila, and sa Tacloban pa lang wala nang nakitang bala or anumang kahina-hinala sa x-ray nila. Pagdating dito sa Manila, eto na, nakita na 3 times, ano, 3 beses in x-ray, kinapkapan yung gamit nila. Sa pangatlong pagkakataon, dun palang nakita yung bala, isang pirasong bala. Sabi naman dito ni kuya na parang ano siya, security officer dito ng airport, ano, ang sabi, pag isang bala lang daw yung makuha, ano lang, confiscate, 1 or 3 na bala confiscate. Pero pag more than 3, ano, talagang i-ano nila sa PNP yan. PNP na yung bahalang gumawa ng action. And lesson learned lang din, ano, sa ating mga nagbibiyahe, international, domestic, kung mag-airplane. So ang gawin natin is balutin natin ng maganda yung mga gamit natin, and wag natin ipapakapkap sa mga ganitong officer, ano, kung alam natin na medyo tagilid na, no, at alam natin sa sarili natin na wala tayong dinadalang kahina-hinalang gamit, is wag natin ipapakapkap basta-basta sa mga officer ng NAIA or na kahit anong airport. Talagang o kaya ipakapkap nyo, lagyan nyo ng video, ano, mag-film kayo dyan, or kahit anong ano nyo, basta magkaroon lang kayo ng ebidensya na maipapakita na clear kayo at wala kayong ginawa. And ayun lang guys, ano, sana masolve tong pangyayari na to, kasi nakarating na to sa spokesperson ng ating presidente na si Madam Castro, I think, no? Napag-usapan na to at naitanong na to ng media yung tungkol dito sa tanimbala. Maghihintay na lang tayo ng action dito sa pangalawang pangalawang pangyayari, ano. Yung una is kay Ma'am Ruth Adele, at ito naman yung pangalawa sa domestic flight na to.
And ayun lang, salamat.